Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Junicio Lorenzo, Reggie Olarcos, Samson Aguinaldo, at Antonio Serrano. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2701. Ang lalaki ay nakasuot ng mga damit mula sa Nanyang at naglabas ng isang aura ng hindi masabi na lakas. He crossed his arms at malamig na tinitigan ang paligid. Baliin mo ang isang braso mo at umalis ka na rito. Kung gagawin mo, ililigtas ko ang iyong buhay, sinabi niya, malamig ang tono. Siya ay walang iba kundi ang Nanyang God of War, si Dean Cobb. Dean Cobb. Ang ilang mga bisita mula sa Hong Kong ay likas na ng inig matapos makita ang matanda. Ang maalamat na Nanyang God of War. Bakit siya nandito? Sa paghusga sa kanyang hitsura, malamang na nabawi na niya ang kanyang pinakamataas na lakas. Ang walang talo na Diyos ng digmaan ng Timog Silangan ay talagang lumitaw dito. Hindi ako makapaniwala. Ang mga pamilyar sa kanya ay lubos na hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Dean Cobb. Nanyang God of War. Isang malamig at mahinahong tawa ang ibinigay ni Mitchell. Naalala ko na ngayon. Paralisado ka, tama. How dare a cripple like you defend Harvey? Dapat may death wish ka diba? Oo, ang isang tagalabas na tulad mo ay walang karapatang makisangkot sa mga bagay na may kaugnayan sa lungmen law enforcement. Damn it! Kung hindi, ipipikit ni Chief Bauer ang kanyang mga mata kapag kinuha namin ang iyong ulo. Sabay-sabay na nagsimulang sumigaw ang mga elite ng lungmen law enforcement. Sa kanilang mga mata, ang isang nakakatawang matandang lalaki ay walang lakas na gumawa ng anuman dito. Gayunpaman, mayroon siyang mga bola upang hilingin na masira ng lahat ang kanilang sariling mga kamay. Worth it pa ba siya? Anong biro? Gayunpaman, hindi pinansin ni Dean ang mga clown at tumango kay Harvey. May ngiti sa mukha ni Dean. Hindi akalain ni Harvey na talagang ipagtatanggol siya ni Dean sa ganitong kritikal na sandali. Gayunpaman, hindi ito ang oras para sa pakikipagkwentuhan. Tumango naman si Harvey nang walang ibang sinabi, mas piniling manahimik. Si Scarlett, na nawalan ng kulay ang mukha, ay biglang naglakad na nakangiti. Matagal nang hindi tayo nagkita, Elder Cobb. Ang templo ng 5 virtues ang may pananagutan sa mga problema ngayon. Please wag ka nang makisali. Tutal, nakikipag-usap tayo sa isang bastard mula sa martial arts world ng country age. Ikaw ang war god ng Nanyang. Hindi nararapat na makialam ka. Nang mabalitaan ni Dato at ng kanyang mga tauhan na si Dean ay taga Nanyang, isang panunuya ang lumitaw sa kanilang mga labi at pinag-aralan nila si Dean ng may paghamak. Sa mata ng mga taga-isla, ang Nanyang ay isang bansa para sa mahihina. Siyempre, ang Nanyang God of War ay wala. Kung tutusin, walang karapatang magpakitang gilas dito ang isang lalaki mula sa ganoong kaliit na bansa. Ano bang iniisip niya? It's safe to say, walang iba maliban kay Scarlett, Mitchell at Dato ang walang pakialam sa itsura ni Dean. Si Dato, na hindi napigilan ang sarili, ay buong tapang na humakbang at itinuro ang isang magaspang na daliri kay Dean. Lalo siyang nadismaya nang makita niya kung ilang taon na si Dean. You dare have us break our arms and tell us to leave. Karapat-dapat ka ba? Sa tingin mo ba may karapatan kang utusan kami ng ganyan? Sa tingin mo maaari kang magpanggap na isang dalubhasa dahil lamang sa nakasuot ka ng isang magarbong balabal? Ikaw ay, hindi ka ba natatakot na magmukhang tanga pagkatapos ng pagpapakita dito? Kahit si Harvey ay hindi maglalakas loob na magpakitang gilas sa harapan nating lahat. Ngunit sa tingin mo ay mayroon ka kung ano ang kinakailangan. Sinulyapan lang ni Dean si Dato na may kalmadong mga mata. Pagkatapos, sinabi niya sa parehong kalmadong tono, kung hindi iyon sapat, maaari mong baliin ang iyong dalawang kamay. Dean Cobb. Humagalpak ng tawa si Dato. Narinig na kita noon. Ikaw ang Nanyang God of War mula sa 10 taon na ang nakakaraan. Ang hindi magagapi na tao na ganap na nangingibabaw sa Timog Silangan. Ngunit hindi ka ba pilay 10 taon na ang nakalipas? Kinaladkad mo ang inutil at baldado mong katawan dito para takutin kami.
Hindi ka masyadong matalino, no? Hayaan mong babalaan kita. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, umalis ka na rito ngayon. Kung magkita tayong muli sa susunod, baka hindi na kitang tawagin na Nanyang God of War. Ngunit kung patuloy kang makikialam sa aming negosyo, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Kinasusuklaman ni Dato ang mga taga-Nanyang ng kanyang buong puso. Bagamat si Dean ay may titulong God of War, tumanggi si Dato na maniwala na ang matanda at pagod na lalaki ay may anumang espesyal. Gayunpaman, malumanay nang ngumiti si Dean. Mukhang pagkatapos kong magtago sa loob ng 10 buong taon, nakalimutan na ng lahat kung ano ang kinakatawan ng Nanyang War God, malamig niyang sabi. Boom! Isang hakbang pasulong si Dean. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, nabawi niya ang kanyang pinakamataas na lakas. Sa isang sandali lang, isang malakas na aura na mas nakakatakot kaysa sa isang Sword Saint ang lumabas sa kanyang katawan. Agad na nabuo sa lupa ang mga bitik na parang haphazard spider webs. Sapat na ang sabihin, nakakatakot ang tanawin. Marami ang nagbago kaagad ng kanilang mga ekspresyon nang makita ang nangyayari. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at ang Onmyoji, na lumulutang sa hangin, ay umubo ng dugo nang maramdaman niya ang presyon ng aura. Pagkaraan ng 1 segundo, bumagsak siya sa lupa at nanginag, hindi man lang nakakuha ng pagkakataong lumaban. Walang makapag-kumpirma kung buhay pa ba siya o hindi. Ang parehong nakakatakot na aura ay pinilit ang mga ninja na magpakita ng kanilang sarili. Sa isang iglap, lahat sila ay pinalipad sa isang iglap. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig nang bumagsak sila sa lupa. Wala ni isa sa kanila ang may kapangyarihang bumangon. Kasabay nito, sina Dato at ang iba pa niyang mga tauhan ay nakaramdam ng pagkapagod. Hindi sila makatayo, nahulog sila at bumagsak ang kanilang mga tuhod sa lupa. Ayaw nilang lumuhad, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakayanan ang explosive power ni Dean na itinago niya sa loob ng 10 buong taon. Malakas siya, masyadong malakas. Nawala ng kulay ang mukha ni Dato. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi kalayuan sa kanya, napaatras si Mitchell ng ilang hakbang. Kahit na hindi siya agad naging target ni Dean, nanunuyo ang kanyang lalamunan sa takot. May sasabihin siya, ngunit mabilis niyang nadiskubre na hindi siya makapagsalita ng kahit isang tunog. Si Scarlet at ang iba pang mga babae ay kasing putla ng kumot. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig, pinipigilan silang tumili. Tinanggap nilang lahat ang nangyari nang hindi makapaniwala. Tumanggi silang maniwala na nanalo si Harvey laban sa Sword Saint at nakumbinsi ang kanilang sarili na gumamit siya ng tusong panlilinlang. Sa pamamagitan nito, maaari silang magkaroon ng dahilan upang patuloy na maghagis ng mga insulto. Gayunpaman, nagawa ni Dean na ganap na sugpuin si Dato at ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang aura. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, si Dato ang nangungunang talento ng Shindan Wei. Ang kanyang lakas ay sinasabing napakahusay, at siya rin ay itinuturing na hindi magagapi sa lahat ng mga hari ng armas. Siya ay napakalapit sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Sa kabila nito, napaluhod siya sa isang iglap ng kaharap ang War God ng Nanyang. Ganito ba talaga kalakas ang maalamat na tao? Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Scarlet. Alam niyang kinatawa ni Dean Cobb ang Nanyanggang at ang kapangyarihan ng Hong Kong at Las Vegas, na lahat ay hindi dapat ipagwalang bahala. Pagkatapos gumawa ng malakas na pagbabalik, agad na tumayo si Dean sa tabi ni Harvey. Naniniwala si Scarlet na ang mga plano ni Vince ay mapipilitang magbago pagkatapos nito. Pinanliitan ni Harvey ng mata si Dean dahil sa pagkamangha. Ang taong ito ay baldado sa loob ng 10 buong taon, ngunit hindi siya sumuko. Ngunit kung gagawin niya ito, hindi na niya maibabalik ang ganitong lakas sa sandaling maalis ang lason. Sa paghusga sa kanyang husay, kailangang magseryoso ng kaunti si Harvey kung kailangan niyang labanan si Dean. Dahil nagpasya si Dean na suportahan si Harvey, malugod na tatanggapin ni Harvey ang tulong ng matanda. Sa isang lugar tulad ng Hong Kong at Las Vegas na puno ng malalakas na puwersa,
Alam ni Harvey na mas mabuti kung mas maraming tao ang tatabi sa kanya. Malamig na tinitigan ni Dean si Dato habang ipinapahayag nito ang buong lakas. Sabihin mo sa akin, bastard ka, dahan-dahan niyang simula. Kailangan ko bang tumabi ako? I'm sorry, God of War. Nagpanik na sagot ni Dato. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala sa iyo ngayon. Patawarin mo ako, alang-alang sa Shinkage Way. Aalis na kami ngayon din. Sa ngayon ay desperadong sinusubukan ni Dato na pasayahin si Dean. Noong una, inakala niya na ang baldado na God of War ay mabangis lamang sa labas. Pero ngayong nakatayo na siya sa harap ni Dean, napagtanto niya na nasa ibang level si Dean kahit sa iba pang mga Gods of War. Tanging ang sariling ama ni Dato ang makakapantay kay Dean. Malalabanan ni Dato ang hindi kapani-paniwalang posibilidad kung lalabanan niya si Dean. Ito ay isang hiling ng kamatayan. Mayabang si Dato, pero hindi siya tanga. Hindi siya gagawa ng isang bagay na walang ingat. Hindi pa bahuli ang lahat para humingi ng tawad. Malamig na ngumuso si Dean bago humakbang pasulong. Whoosh, whoosh. Ang mga bato sa lupa na lumipad pasulong sa isang iglap ay isang nakakatakot na tanawin. Q, Q, Q. Ang mga eksperto sa Shinkage Way ay nahulog lahat sa pool ng dugo. Wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react sa pag-atake ni Dean. Si Scarlet at ang iba pa ay likas na nanginginig habang sila ay nanunood sa nakakatakot. Ang maalamat na Nanyang God of War ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Ito ay sapat na nakakatakot na kaya niyang pumatay ng napakaraming tao sa isang iglap, ngunit siya ay tila nakaka-relax tungkol dito. Umakto siya na parang dinurog niya ang isang grupo ng mga langgam. Namanhid ang ulo ni Dato, nanginginig ang mga mata sa gulat. Naintindihan niya rin sa wakas, kung hindi niya mahawakan ng maayos ang sitwasyon, mawawalan siya ng buhay sa lugar. Ibinaling niya ang tingin kay Mitchell at Scarlet na para bang nagsusumamo ng tulong sa kanila. Napaiwas ng tingin si Mitchell, nagkunwaring walang nakikita. Biglang bumilis ang hininga ni Scarlet. Matapos pag-isipan ang gawain, nagngangalit siya at humakbang pasulong. Mangyaring huminto para sa kapakanan ng Temple of the Five Virtues, Elder Cub. Sumigaw siya. Ang Island Country ay nasa parehong bangka ng Country H sa mahabang panahon. Ang pananakit sa kanila ay kapareho ng pagkakasala sa amin. Kung lalabanan mo ang Shinkage Way, lalabanan mo ang Temple of the Five Virtues. Alam kong napakalakas mo, ngunit mangyaring mag-isip ng 2 beses bago kami labanan. Hindi na kailangang pukawin ng iba pang mga puwersa para sa kapakanan ng ilang maliliit na buto. Medyo natakot pa rin si Scarlet, ngunit nagawa niyang sabihin ang lahat ng gusto niya habang pinapanatili ang isang mapagmataas na hitsura ng higit na kahusayan. Ang pangalan ng Temple of the Five Virtues lamang ay sapat na upang bigyan siya ng lakas ng loob. Sa kanyang isip, ang pag-back up ng Holy Martial Arts Training Ground ay mapipilit maging ang War God na magbigay ng kanyang paggalang. Sampal, sa kanyang pagtataka, inihampas ni Dean ang kanyang palad sa mukha ni Scarlet nang walang kaunting pag-aalinlangan. Tumigil ka na sa pagmamakaawa. Agad na pinalipad si Scarlet, at napasigaw sa sakit. Napuno siya ng pagkamuhi nang bumagsak siya pabalik sa lupa, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Namilog ang mga mata ni Mitchell sa gulat habang nakatayo siya sa gilid. Tahimik siyang sumingit sa isang sulok, nakayuko ang kanyang ulo, nagpapanggap na parang hindi siya bahagi nito. Sumulyap si Dean kay Dato at mahinahong sinabi, "Break both of your hands and grovel before Sir York. Ililigtas ko ang iyong buhay kung gagawin mo ito." Nang maramdaman ang panganib, hindi na mangangahas si Dato na mag-aksaya pa ng oras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binali ang kanyang braso sa sandaling iyon, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang tuhod sa lupa. "Patawarin mo ako, Sir York. Wala akong alam. Please let me go. Please kunwari wala akong sinabi." Sobrang nakakahiya ito. Ang pinakamahusay na talento mula sa Island Nation ay lumuhod at humingi ng kapatawaran. Iyan ay isang kahihiyan. Si Scarlet at ang iba ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan.
Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nila kung gaano kadominante ang walang talo na Nanyang God of War. Bang! Lumakad si Dean at sinipa si Dato sa lupa, habang nakatingin sa malayo. Sabihin mo kay Akio na simula ngayon, suportado ko na si Sir York. Kung hinawakan niya si Sir York, lalabanan niya ako. Naintindihan mo ba? Tumutulo ang malamig na pawis sa ulo ni Dato, nabasa ito. Sa takot, natalisod siya palabas. Alam na alam niyang mabubuhay lang siya dahil kailangan ni Dean ng messenger. Kung hindi siya makalabas kaagad, maaaring magbago ang isip ni Dean at wakasan ang buhay ni Dato sa mga oras na iyon. Kung paano haharapin si Harvey, kailangan muna niyang ipaliwanag ang buong sitwasyon sa kanyang ama. Naniniwala siya na tiyak na magkakaroon ng kapangyarihan ang kanyang ama na si Akio Yashira na bawiin ang kanilang dignidad. Kasabay nito, ninakaw niya ang pagkakataong kunan ng malamig na tingin si Harvey. Ang sama ng loob niya para kay Harvey ay napuno siya ng puot. Sa pag-alis ng mga Islander, isang malaking grupo ng mga tao ang lumitaw sa pasukan. Nandoon ang mga miyembro ng Dragon Palace Branch, Nanyang Gang, at mga tao mula sa Hong Kong at Las Vegas Longmen Branch. Lumilitaw din sina Yona, Cathy, Leslie, at Irene. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang makita si Harvey sa isang piraso. Ngunit sa sandaling nagkatinginan ang mga babae ay agad silang napuno ng takot. Lahat sila ay mga kagalang-galang na babae mula sa matataas na grupo ng lipunan. Dahil dito, alam na alam nila na ang mga lalaking tulad ni Harvey ay napakahirap makamit. Mukhang lahat ay nakikipagkarera para magkaroon ng isa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey matapos makita ang napakalaking reunion. Maging ang Sword Saint mismo ay hindi ganoon kakilakilabot kumpara sa mga nangyayari sa harap niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Mitchell at Scarlett nang makita nilang sunod-sunod na lumitaw ang mga babae ni Harvey. Hindi nila matanggap ang katotohanan na makalabas si Harvey sa sitwasyon ng hindi nasaktan at nagawa nilang mapahiya ng sabay, lahat dahil nagpakita si Dean. Malakas na nagngangalit si Mitchell at pinandilatan si Harvey. Gusto niyang patayin ang lalaking nagwakas sa buhay ng kanyang anak ng husto. But with Dean there, he wouldn't dare do something like that. Sa ngayon, ang tanging plano ni Mitchell ay makakuha ng higit pang mga reinforcement. Matibay ang kanyang paniniwala na ganap na masusupol si Dean kung naruroon ang Elder Guild. Buti naman na ayos na lahat. But since I'm here for Sir York, there are some things na kailangang ituwid, mahinahong sabi ni Dean. Ipaalam sa Temple of the Five Virtues para bigyan si Sir York ng patas na ulat ng mga kaganapan ngayon. Ang mahinahon na mga salita ni Dean ay sapat na upang tatakan ang kinabukasan ni Scarlett. Bakas sa mukha niya ang pangit na tingin. Alam niya na sa huli, isa lang siyang ordinaryong disipulo ng Temple of the Five Virtues. Ipinagmamalaki lamang niya ang kanyang lakas dahil sa reputasyon ng dambana. At dahil ang isang malakas at maimpluwensyang tao tulad ni Dean ay humingi ng pahayag mula sa dambana, tiyak na gagawin ng dambana ang kanyang hiniling ng walang kabiguan. Ang pinakasimpleng paraan ng pagkilos para sa templo ay ang talikuran si Scarlett, na isa lamang hamak na disipulo. In short, tapos na si Scarlett. Hindi mo magagawa ito. Naging malamig ang ekspresyon ni Scarlett. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2705. Wala akong ginawang mali, at ganoon din ang masasabi ng Temple of the Five Virtues. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang humingi ng mga pahayag mula sa amin? Kasi, mahinahong sagot ni Dean. Kapatid ko si Sir York. Ito ang sagradong martial arts training ground, kung saan ginaganap ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman hindi mo lamang sinusuportahan ang kaaway sa pamamagitan ng pag-abandona sa iyong sariling dignidad. Ngunit sinusubukan mo ring ipahiya ang mga nangungunang talento ng H-country para lang mapasaya sila. Kahit na, iniisip mo pa rin na wala kang ginawang mali. Kung ako ang Grandmaster ninyo, sasampulin ko hanggang sa mamatay ang isang kaiyahiyang disipulong tulad mo.
Sa tingin mo magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa nanggaling ka sa Temple of the Five Virtues. Palagi kang binabantayan ng Diyos. Lalong naging nakakatakot ang ekspresyon ni Scarlett. Galit na galit, nagsimula siyang sumigaw. Sa huli, wala pa rin itong pakialam sa iyo. Ikaw ay isang Diyos ng digmaan, ngunit ikaw ay mula sa Nanyang. Bakit ang isang tagalabas na tulad mo ay nakikialam pa sa mga gawain ng bansa H? Wala akong pakialam kung ipahiya mo ang iba. Sigaw ni Dean pabalik. Wala rin akong pakialam kung gusto mong talunin ang utak ng isang tao. Ngunit kung susubukan mong i-frame at ipahiya si Harvey, tiyak na sasali ako. May kikialam ka ba sa negosyo ko para harapin ang mga usapin ng Country H? Bulalas ni Scarlett, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Talaga bang sasalungat ka sa Temple of the Five Virtues at sa buong bansa? Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo, Scarlett. Ang mga nakikipagsabuatan sa mga puwersa ng labas upang ikakahiya ang isang tao mula sa bansa ay walang karapatang kumitawan sa Temple of the Five Virtues, lalo pa ang buong bansa. Hindi ka ba nahihiya sa pagtatapon ng basura ng ganyan? Bilang isang disipulo ng isang holy martial arts training ground, patuloy mong ibinabagsak ang isa sa iyong sarili habang dinidilaan ang bota ng iyong kaaway. Matapos ang head coach ay gumawa ng isang malaking pangalan para sa kanyang sarili sa panahon ng Euro-American Battlefield, ang Country H ay nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Bilang isang tao mula sa bansa H, sinisiraan mo lang ang iyong buong bansa. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto pa ng Temple of the Five Virtues na maging disipulo ang isang tulad mo. Salamat sa kabutihan at hindi ka mula sa aking bansa. Kung oo, patay ka na ngayon. Galit na nagngangalit si Scarlett. Hindi namin kailangan ng isang lalaki mula sa Nanyang upang turuan kami kung paano gumawa ng mga bagay. Wala kang karapatan. Ngumisi siya. Hindi na siya mapakali sa pakikipagtalo kay Scarlett. Si Harvey, na malayo pa rin, ay humakbang pasulong. Dahil sinabi mo na ang Nanyang God of War ay walang karapatan, sa halip ay hihingi ako ng pahayag mula sa Temple of the Five Virtue. Ang labanan ngayon ay nagpakita na ang dalawang bansa ay malinaw na may magkaibang layunin. Si Mitchell, na pinuno ng Longmen Law Enforcement, at ikaw, ang kinatawa ng Sacred Martial Arts Training Ground ng H Country. Hindi lang ikaw ang binabaliwala ang puri ng bansa, kundi binabaliwala mo din ang puso ng iyong mga tao. Binabaliwala mo lang ang tama sa mali. Ngunit tinutulungan mo rin ang mga hangarin ng kalaban habang inaapi ang iyong sariling bayan. Sa iyong paningin, natalo lang ang mga taga-isla dahil pinaghihinalaang gumagamit ako ng mga panlilinlang. Pero kung natalo ako, masaya sana kayong lahat ngayon, di ba? Curious lang ako. Ilang taon na ang nakalipas mula nang wasakin ang Whip Dynasty. Bakit hindi mo panindigan ang sarili mo? Nasanay ka na bang lumuhod sa harap ng iba? Maaari bang kumatawa ng isang tulad mo sa Longmen at sa Temple of the Five Virtues? Ito ay dapat na isang biro. Parehong natakot at nagalit si Scarlett. Gayunpaman, nakatitig pa rin siya kay Harvey. Nanalo ka lang dahil suportado ka ni Dean. Ano ba ang pinapakita mo? Lahat ng ginawa ko ay protektahan ang relasyon sa pagitan ng Island Nation at ng H Nation. Ang mapayapang relasyong diplomatiko ay hindi masisira ng isang bastard na tulad mo. Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan ng paghihiwalay ng dalawang bansa? Huwag mo akong e-frame para sa anumang bagay, sagot ni Harvey. Sa mundong ito, mayroon lamang kapayapaan na ipinaglalaban ng may matinding kahirapan. Ang kapayapaan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng paghingi ng awa, at hindi ka rin maaaring lumuhad para dito. Hindi mo kayang tumayo sa sarili mong mga paa, pero umaasa ka pa rin na igagalang ka ng iba. Kung lahat ng tao sa Temple of the Five Virtues ay walang kahihiyan na gaya mo. Kung gayon, ako mismo ang sisira sa kanila. Ang gayong lugar ay hindi karapat-dapat na tawaging banal. How dare you, Harvey? Ang lakas ng loob mong insultuhan ang Temple of the Five Virtues ng ganyan. Napuno ng galit si Scarlett. Gumawa ka at gumamit ng dirty tricks para manalo sa laban mo. Sa tingin mo ba malakas ka dahil dyan?
Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Bumalik ka kapag tinalo mo ng patas ang Island Nation God of War. Sinulyapan ni Harvey si Scarlett at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. Ganyan ka na ba talaga katanga, Scarlett? Kaninong panuntunan ang maaari kong labanan ng direkta? Sino ang nagsabi na ang pag-iwas ay hindi isang kasanayan? Kung susundin natin ang sinasabi mo, kung itutok ko ang sandata na ito sa isa sa kanilang mga ulo, hindi sila makakaiwas. Tama, kung ginawa nila, it would be considered magic, di ba? At sa ilang kadahilanan, ito ay isang kasuklam-suklam na taktika para sa iyo. Iniinsulto mo ba ang sarili mong katalinuhan o ang mga taga-isla kapag nagbubuga ka ng basura na ganyan? Bilang kinatawan ng Temple of the Five Virtues, paano mo hindi mauunawaan na ang bilis ay laging nananalo laban sa lahat ng uri ng martial arts? Ang bilis ay ang pangunahing anyo ng martial arts. Specialty ko ito. Bakit kapag nakita mo ito, tinatawag mo itong magic? Ano ang silbi ng pagsasanay mo ng martial arts sa loob ng maraming taon? Kung ito ang pamantayan ng Temple of Five Virtues, iminumungkahi kong sabihin mo sa iyong Grandmaster na isara ito kaagad. Nakakahiya lang. Binigyan siya ni Harvey ng purong disgusto. Siyempre, masasabi mo rin na hindi patas. Kung sa tingin mo talaga, then by all means. Ipakita sa akin sa media, o subukang e-set up ako sa isang grupo ng mga malilim na manunulat. Maghihintay ako, ngunit kung ang Five Virtues Temple ay hindi magbibigay sa akin ng patas na pahayag pagkatapos ng 3 araw. Ako mismo ang lalapit sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Scarlett sa gulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaagresibo si Harvey. Kung sa ibang araw pa, maaari pa rin siyang magsalita ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Ngunit sa pagharap sa sunod-sunod na pang-iinsulto ni Harvey, nakaramdam siya ng lubos na kawalan ng magawa. Bilang karagdagan, ganap na sinusuportahan ni Dean Cobb si Harvey. Si Scarlett ay hindi natatakot kay Harvey, ngunit siya ay natatakot kay Dean. Ang titulong na niyang God of War ay hindi lamang gawa-gawa. Malinaw na nakuha niya ito. Sampal. Humakbang si Harvey at pinalipad si Scarlett na may sampal sa mukha. Umalis ka na dito ngayon din. Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Si Dean ay napuno ng paghanga para sa mapagpasyang aksyon ni Harvey. Ang makitang tinatrato ni Harvey ang isang tao mula sa Temple of the Five Virtues na may ganoong dominasyon ay sapat na upang patunayan ang kanyang desisyon. Si Leslie, Yuna at ang iba ay medyo nag-aalala, ngunit walang nagsalita. Alam nila na mas masahol pa ang kanilang kahahantungan kung matalo si Harvey ni Miyata. How dare you act so arrogantly with someone else's bakang, Harvey? Kapag sinabi ko sa Elder Guild ang tungkol dito, magiging malubha ang katapusan mo. Ang mga mata ni Mitchell ay hindi napigilan matapos makita ang kalungkutan ni Scarlett. Itinuro niya si Harvey bago sumenyas, sinenyasan ng ibang estudyante na kunin si Scarlett at umalis ng mabilis hanggat maaari. Alam ng matatalinong tao kung kailan dapat sumuko. Walang intensyon si Mitchell na hamunin si Harvey, lalo na nang mag-back up kay Harvey ang mula sa God of War. Puno ng puot ang mga elite ng Longmen Law Enforcement. Hindi sila makapaniwala na kinailangan nilang umalis pagkatapos ng matinding pagkatalo. Ito ay talagang isang nakakahiyang tanawin. Siyempre, Harvey, hindi pa tayo tapos dito. May kikipaglaban ng Longmen Law Enforcement. Kapag iniulat ko ito sa Elders Group, sisiguraduhin naming magbabayad ka sa pagtataksil sa iyong bansa. Ang mga elite ay handa nang umalis, kumilos ng napakataas at makapangyarihan kahit na sila ay natalo. Pinanliitan sila ni Harvey ng malamig na tingin. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong bago lumitaw sa harap mismo ni Mitchell. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Harvey ang kanyang palad. Sampal. Wala ng oras si Mitchell para mag-react, at hindi rin niya naiwasan ang sampal. Agad siyang pinalipad, sumisigaw sa sakit sa buong silid. Sabi ko ba na pwede kang umalis? Sabi ni Harvey na walang pakialam. Ang lamig ng mukha niya. Nag-iba ang mukha ni Mitchell sa iba't ibang emosyon.
Sa wakas, tumayo siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sino ka sa tingin mo, Harvey? Galit niyang sigaw. Sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa suporta ni Dean. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Pinapaalis lang kita dahil sa Diyos ng digmaan. Sa tingin mo ba talaga mananalo ka sa akin? Sampal. Humakbang muli si Harvey bago muling sinampal sa mukha si Mitchell. 100%, tahimik niyang sagot. Makinig ng mabuti. Kung kalabanan ko ang isang walang gulugod na matandang bastard na tulad mo, siguradong mananalo ako. Ikaw, nanginginig sa galit si Mitchell, natatakpan ang mukha niyang may peklat habang nagsasalita. Isa ka sa 36 na pinuno ng sangay, Harvey. Sa tingin mo hindi ka maaaresto ng code ng organisasyon dahil sa paggawa ng mga karumal-dumal na krimen. Si Harvey ay nanatiling hindi nababagabag. Dahil ang pinuno ng Longmen Law Enforcement ay gustong magsalita tungkol sa code ng organisasyon, sasama ako sa iyo. Ayon sa code, bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement, inabuso mo ang iyong kapangyarihan ng makipagsabwatan ka sa kaaway at pinahintulutan ang sarili mong anak na samantalahin ang mga karaniwang mamamayan. Kinuha mo rin ang pinuno ng sangay ng walang anumang dahilan, at pinaghihinalaan mong pumatay ng isa sa iyong mga tauhan. Safe to say, ang bawat isa sa mga krimeng iyon ay medyo seryoso. Naglabas si Harvey ng tisyo para panasan ang mga daliri niya. Bukod dito, lubusan mong pinabayaan ang reputasyon ng mga longmen at ang interes ng bansa para maliitin ako, lahat para maipagtanggol mo ang mga Islanders. Ito ay talagang isang masamang hakbang. Ayon sa batas, isa pang kaso ang sadyang paglabag sa batas. Paparusahan ka ng naaayon. Bilang isa sa 36 na pinuno ng sangay, may karapatan akong wakasan ang iyong buhay dito kung mayroon akong sapat na ebidensya. Alam kong galit ka, bibigyan kita ng pagkakataong ipatawag ang Elders Guild. Maaari mo ring ipatawag ang Longmen Master kung gusto mo. Kung sino man sa kanila ang makapagkumbinsi sa akin, pananatilihin kitang buhay. Ngunit kung hindi mo makuha ang sinuman upang ipagtanggol ka, kung gayon, pasensya na, ngunit hindi ka makaaalis ngayon. Dinial ni Harvey ang numero ni Samuel bago ibinato ang kanyang cellphone kay Mitchell. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Mitchell. Nang matapos ang tawag, hinablat niya ang telepono at galit na sumigaw sa speaker. Ginoong Bauer, nilabanan ni Harvey ang kanyang mga nakatataas. Dapat siyang parusahan. Mangyaring lumabas upang harapin ang sitwasyong ito. Ibigay ang hustisya sa mga longmen. Naiintindihan ko. Isang malamig na tono ang tumunog mula sa kabilang side ng telepono. Ito ay walang iba kundi si Samuel. Harvey, si Mitchell ang pinuno ng Longmen Law Enforcement, gayon din ang pinuno ng ika-13 sangay ng pamilya Bauer. May karapatan ka bang tanungin ang kanyang awtoridad? Si Mitchell, na lubos na nabalisa, ay sumilaw habang ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang iglap. May pagkakataon siyang mabuhay. Kung hindi ako, sino ang gagawa nito? Walang emosyon pa rin si Harvey. Bakit hindi mo pa ginawa noon, sabi ni Samuel. Pero ngayon, alam mo na. Magpadala ng salita. Si Harvey ay gumawa ng mahusay na mga hakbang para sa longmen at sa bansa sa kabuuan. Mula ngayon, hindi na magiging pinuno ng sangay ng Longmen Mordo si Harvey. Itatalaga siya bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement. Libo-libo ang maglilingkod sa ilalim niya. Bang! Bumigay ang mga binti ni Mitchell at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Kalmadong lumapit sa kanya si Harvey bago kinuha ang telepono sa harap niya. Inabot niya at tinapik-tapik ang mukha niya. Mukhang hindi mo makukuha ang iyong backup. Bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement, maibibigay ko ang aking naunang paghatol. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong espesyal na pahintulot. Mamamatay ka dito. Hinawakan ni Harvey ang leeg ni Mitchell gamit ang kanyang kanang kamay, na nananatiling kalmado. Ito ang kanyang huling paggawa ng kabaitan kay Mitchell. Ang panatilihing buo ang katawan ni Mitchell. Dumating si Mitchell sa Hong Kong kasama ang Sword Saint ng Shinkage Wei upang maghayganti. Gayunpaman, tahimik na natapos ang insidente at kumilos ang lahat na parang walang nangyari.
Matapos kunin ng Longmen Law Enforcement, agad na nagsimula ang organisasyon na magsagawa ng mga reforma sa pamamagitan ng mga utos ni Harvey. Kahit na nasa Hong Kong pa siya, sapat na ang isang tawag sa telepono para ilipat ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate mula sa sangay ng Longmen Mordo patungo sa Longmen Law Enforcement. Upang matiyak na ang mga reforma ay matagumpay, ang lahat ay ginawa ng palihim. Sa sangay ng Longmen ng Mordo, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Justin na makuha ang promosyon. Sabi nga, hindi niya alam kung paano ipinakita ang pagkakataon. Sa Mordo, may balita na pinabagsak si Harvey matapos labanan ang Longmen Law Enforcement. Bukod sa mga taong nagtiwala kay Harvey, lahat mula sa sangay ng Mordo's Longmen ay nagsimulang kumapit kay Justin. Habang inaayos ni Harvey ang mga miyembro sa Longmen Law Enforcement, tinakpan ni Scarlett ang kanyang mukha sa loob ng isang gusali ng opisina sa Victoria Harbor. Kumukulo siya sa galit. Binasag niya ang mga dokumento sa mesa, nanginginig sa galit. Galit pa rin, sinulyapan niya si Vince na mukhang kalmado at payapa. Paano siya nakalabas ng hindi nasaktan? Paano siya mabuhay pa kung ang Sword Saint, pinuno ng Longmen Law Enforcement, at miyembro ng Sacred Martial Arts Training Ground ay nagsama-sama? Bakit pati si Dean sinusuportahan siya? Bakit? Paano nangyari ang lahat ng ito? Hindi lang maayos si Harvey, ngunit nakinabang din siya sa sitwasyong ito at naging bagong pinuno ng Longmen Law Enforcement. Ganyan ba talaga kaganda ang kanyang swerte? Hiningi pa niya sa Temple of the Five Virtues na bigyan siya ng pahayag sa loob ng 3 araw. Paano natin magagawa iyon? Anong gusto niya? Sabi ko sa iyo Vince. Kung hindi natin ito masisira, paano ako mabubuhay sa Hong Kong o Las Vegas? Tiyak na ang Temple of the Five Virtues ay hindi napakawalang hiya. Matagal nang nawala ang pagkakalmado ni Scarlett. Noong nakaraan, kahit na siya ay dumanas ng ilang mga pagkalugi, hindi siya kumikilos ng ganito. Ngunit sa sandaling ito, walang katapusang puot at puot ang nakasulat sa kanyang magandang mukha. Parang gusto niyang sakalin si Harvey hanggang mamatay. Bang, bang, bang. Ang mga magagandang florera at iba pang mga bagay ay nabasag sa bulwagan, lahat ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ang mga ito ay bihirang kayamanan, ngunit kahit na nabasag at nagkalat sa lupa, hindi nagbago ang ekspresyon ni Vince. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay natapos na ni Scarlett ang paglabas ng kanyang galit. Tumayo si Vince at pumunta sa gilid niya. Pagkatapos, idiniin niya ang balikat nito at hinikayat itong maupo. Minasahe niya ito at tahimik na sinabing, "Huwag kang maging walang ingat, Scarlett. Alam na natin kung gaano talaga katakot si Harvey. Dati, akala natin mahina lang siya. Lumalabas, hindi siya ordinaryong tao. Kalimutan ang iba, kahit ang Island Sword Saint ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating pakalmihin ang ating sarili para makamit ang magagandang bagay. Kahit paano natin ito haharapin, dapat may plano tayo. Kung hindi, magiging pabaya tayo at tatakas siya. Baka makahanap pa siya ng pagkakataon para mas lalo tayong malagay sa gulo." Pagkatapos ng serye ng mga laban, naging pamilyar na si Vince sa mga kalokohan ni Harvey. Kahit na gustong-gusto ni Scarlett na patayin si Harvey, hinihiling pa rin ni Vince na kaya niyang hilahin ang sarili. Tiniyak niya na siya mismo ay ganap na kalmado, sa kabila ng lahat. Huminga ng malalim si Scarlett at natauhan. Pagkatapos, tahimik niyang sinabi, "Kung hindi natin siya kayang harapin ng palihim, ilabas mo siya sa publiko." Parehong pagmamayari ng New York ang Hong Kong at Las Vegas. I bet hindi ganoon kahirap patayin ang bastard na iyon mula sa country age. Maaari mo siyang talunin, Vince. Kung hindi mo kaya, kukuha ka lang ng ilang eksperto mula sa York para wakasan siya minsan at para sa lahat. Palagi niya tayong pinapahiya. Kung magpapatuloy ito, maaapektuhan din ang posisyon mo. Huwag kalimutan, siya ay mula rin sa pamilyang York. Naningkit ang mata ni Vince sa sinabi ni Scarlett. Bakas sa mga mata niya ang mapang-asar na tingin. Gayunpaman, mabilis itong nawala. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Kasali siya sa pamilya York.
Masasabi mong, he's even a direct descendant. Ngunit ang kanyang pagkakataon na makuha ang aking posisyon ay kasing ganda ng wala. Nakikita niya ito, ngunit hindi niya ito makukuha. Kaya nga, hindi natin kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Sinusubukang aliwin muli ni Vince si Scarlett. Kabanata 2710. Bukod dito, isinasaalang-alang ang lahat ngayon, sa palagay ko ay hindi ganoon kalakas si Harvey. Sa katunayan, si Dean ay maaaring nasangkot sa buong sitwasyon. Siya ang maalamat na Diyos ng digmaan na itinuturing na hindi magagapi sa Timog Silangan. Sinabi ng alamat na hindi siya kasing lakas ni Grandmaster Burke, ngunit hindi pa rin siya maaaring maliitin. Ang lahat ay salamat sa kanya na ang kanyang bansa ay nakatayo. Baka may ginawa siya sa Sword Saint at natakot si Chief Bauer para tulungan si Harvey. Kung walang tulong ni Dean, walang silbi si Harvey. Ang lakas at kakayahan ni Harvey ay salamat sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nang ahas na hamunin ang Temple of the Five Virtues. Matapos marinig ang lohikal na paliwanag ni Vince, medyo nabawasan ang galit sa mukha ni Scarlett. Tama ka, Vince. Alam kong hindi kasing tigas ng tingin niya ang tanga. Malamig siyang dumura. Kahit na nagsimula siyang magsanay ng martial arts sa sinapupunan ng kanyang ina, walang paraan na matatalo niya ang isang Sword Saint. Si Sword Saint Shin-Osuke ang tunay na Diyos ng digmaan. Tanging isang Diyos ng digmaan ang makakatalo sa isa pang Diyos ng digmaan. Baka may ginawa si Dean kay Miyata sa airport, dahilan para bumaba ang lakas niya. Kung hindi, paano matatalo ni Harvey ang Diyos ng digmaan? Kung tutusin, maswerte si Harvey na talagang may suporta ng nanyang God of War. Malas niya lang. Maganda lang ang mukha niya, sapat na para maging guarded man siya. Bakas sa mukha ni Vince ang paghamak. May balita ako sa nanyang gang. Sinusubukan niyang kumapit sa Cubs. Narinig ko na ginawa ni Harvey ang magandang trabaho kay Dean, siya ang napili bilang susunod na pinuno ng pamilya. Ang tao ay ipinanganak upang maging isang inaalaga ang tao. Makinig ka, Yuna, Leslie, Irene. Napakaraming babae mula sa Hong Kong ang nababaliw sa kanya, handa silang ipaglaban siya. Ito ay isang kahihiyan na ang isang tulad niya ay hindi kailanman makakaunawa kung paano pakilyusan ang kapangyarihan at awtoridad. Kailangan niyang magbayad para maibenta ang kanyang katawan sa madaling panahon. Matapos marinig ang tahasang paghamak ni Vince para kay Harvey, sa wakas ay tila gamaan ang loob ni Scarlett. Si Vince naman, may bakas ng pangungutya sa mga mata niya nang sumulyap siya kay Scarlett. Kung talagang isang lalaki lang si Harvey, walang paraan na umabot siya sa puntong ito. Nakakahiya na ang babaeng nasa harap ni Vince ay hindi nakalmado. Kung hindi niya pakalmihin si Scarlett, malamang na masisira nito ang kanyang mga plano. Huminga ng malalim si Scarlett at humigop ng tsaa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Titingnan na lang ba natin ang taong ito na patuloy na nagpapamalas ng kanyang lakas? Matapos ang sandaling pagpikit ng mata, mahinahong sagot ni Vince, I just got some news. Kinokontrol niya ang Budokan Lungmen. Akala niya talaga master siya dahil lang doon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pigilan siyang makalabas ng buhay ngayong gabi. Ngayong gabi, mag-isa ka bang kikilos? Tuwang-tuwa si Scarlett. Kung si Vince ang haharap kay Harvey mismo, si Harvey na ang bahala. Hinaplos ni Vince ang mukha ni Scarlett. Kung kaya ko, ako mismo ang papatay kay Harvey. Kaya lang, kaarawan ni Lola York. Wala na talaga akong magagawa sa ngayon. Paano ito? Ipapagawa ko sa kanila sa mga elite ko. Sa iyong lakas, tiyak na matatapos mo ang gulo na ito. Hindi na namin siya bibigyan ng isa pang pagkakataon na gumawa ng gulo. Labis na naantig si Scarlett sa sinabi ni Vince. Gayunpaman, medyo nagdududa pa rin siya. Ngunit may mga panuntunan ng Temple of the Five Virtues. Hindi ko magagawa ang gusto ko. Abala pa ako sa isang bagay ngayon. Kung kikilos ako, darating ang Temple of the Five Virtues para sa akin. Huwag kang mag-alala, binigyan siya ni Vince ng isang matamis na ngiti. Sa kaarawan ni Lola York, iaanunsyo niya kung sino ang susunod na pinuno ng pamilya.
Kapag nangyari iyon, ang may bahay ng pamilya ay pipiliin din. Maniwala ka sa akin, ang taong iyon ay ikaw lamang. Nagtrabaho tayo ng husto sa loob ng maraming taon. Matagal na tayong nagtatago sa dilim, ngunit ngayon, maaari na nating ipakita ang ating sarili sa mundo. Pagkatapos ng kanyang kaarawan, ikaw ang magiging future lady ng pamilya. Ang posisyon mo sa Temple of the Five Virtues ay hindi na mahalaga pagkatapos nito, tama ba? Palagay ko hindi na. Kaya nga, natatakot akong harapin mo itong mag-isa sa pagkakataong ito. Para sa kapakanan nating dalawa, isang malumanay at mapagmalasakit na ekspresyon ang ipinakita ni Vince kay Scarlett. Nanginginig si Scarlett matapos marinig ang sinabi ni Vince. Isang mahinang ngiti pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha. Sige, Vince, gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin.